Ngayong araw yung schedule na mamimigay tayo ng mga eggs sa mga less fortunate families or community. Ang budget nito ay galing po sa ating Peanut Butter for a Cause project. This is the first ever group na bibigyan po natin ng mga eggs. Siyempre, ang uunahin ko po ay ang pinakamalapit sa puso ko, walang iba kundi ang mga PWDs. Para sa kaalaman po ng lahat, ako po ay isang PWD. Considered PWD po yung mga tao na natanggalan ng isang kidney. For every 1 jar of peanut butter ay meron pong 30 pesos na mapupunta sa Peanut Butter for a Cause project natin. Kaya maraming salamat sa lahat po ng sumuporta sa advocacy kong ito. Ang 30 pesos po ay malayo na ang mararating nito. Baka magtataka po kayo na wala po akong ipapakita ng mga pictures o mukha ng mga recipients natin. Dahil ayaw ko po kasi na magkaroon ng negative impression yung ibang tao gaya ng sinasabi ng iba na ginagawang content o pinagkakakitaan yung mga mahihirap or less fortunate communities. Ang purpose ko lang po sa video na ito ay maipapakita sa inyo na totoo na nag-visit tayo at namigay ng mga eggs. And-explain ko din po sa mga tao ang mga nutrisyon na makukuha natin sa eggs. And-explain ko din po ang mga dapat at hindi dapat katakutan ng mga pagkain. By the way, ang kasama ko po dito sa video ay si Junaline Campos. Siya ang president ng mga PWDs sa Limbaanyo Correlia, Davao del Norte. Siya ang nag-assist sa atin at nagbigay ng lists kung sino ang mga karapat-dapat na bibigyan ng mga eggs na ito. Kasi full of vitamins and minerals, like for example, protein and fat. Yun, nakakatulong sila sa health. Ang dapat katakutan natin yung mga soft drinks, tinapay, kanin. Sobrang daming mga rice. Ayan. So, dapat focus tayo more on mga eggs, kung may mga isda, karne, manok, mga karabaw, mga By the kangkong. way, yung anak po pala ni Mami yung PWD, siya po ay isang inborn epileptic patient. Ang pinamimigay po natin ay 1 dozen eggs per PWD. Ito namang binibigyan natin ngayon ay isang deaf pero lumalaban sa buhay. Despite of his health condition, araw-araw ay nagtatrabaho po siya para ma-provide ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na at nag-aaral pa po ang karamihan sa kanyang mga anak. Our next recipient has a cleft palate. Sa kabila ng kanyang kondisyon, siya ay nabubuhay ng normal sa tulong at suporta ng kanyang pamilya. Ang susunod natin na PWD egg recipient ay isang inborn epileptic patient din po. Sa pag-iikot namin, napakarami at iba't ibang klaseng PWD ang nakausap o nakasalamuha po namin. Merong bata, merong matanda, kahit papaano sa kabila ng kanilang kondisyon ay minamahal sila at inaalagaan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang susunod naman ay mag-asawa talagang PWD. Sobrang naawa po talaga ako sa kalagayan nila. Pero hinding-hindi mo talaga makikita na sobrang down sila sa buhay nila. Nakakatuwa pa rin kasi despite of their situation, they are very optimistic. Talagang hindi sila nawawala ng pag-asa sa buhay. Dito naman sa bahay na ito, yung kapatid lang po ng PWD yung naabutan namin. Pero iniwan na lang po namin yung eggs para pag uwi niya ay meron na po siyang maluluto na ulam. Ito namang susunod na bibigyan natin ay isang batang babae na may delayed mental development. Nakakatuwa dahil sa kabila ng kanyang kalagayan siya ay nag-aaral ng maayos. Kasama ang kanyang lola, masaya at magalang kausap ang batang ito. Hoping and praying na magmamature siya as she grows old para magiging normal ang kanyang pamumuhay araw-araw. At sa kabilang kanto naman, hindi namin naabutan yung PWD. Yung nakausap lamang po namin ay ang kanyang nanay. Pero ganun pa man ay in-explain pa rin namin ang kahalagahan ng kolesterol sa kalusugan ng tao. Ganun pa rin sa kabilang kanto ay hindi po namin naabutan yung PWD. Kahit ganun pero masaya ako dahil nabubuhay talaga sila ng normal. Dahil nakakaalis sila kahit mag-isa. Kagaya nitong isang estudyante na nag-aaral sa SPED, kararating niya lang galing sa school. Ito namang susunod na PWD recipient ay naaksidente sa motor pero binigyan ko po siya ng mga tips how to lose weight. And explain ko din na ang pagkain ng eggs, seafood and meat ay nakakatulong sa mabilis na pag-recover. Dito naman sa bahay na ito, yung tatay niya ang PWD.
Ganun pa rin, hindi po namin naabutan yung tatay niya kaya sa anak niyang babae na lang namin binigay. Sabay nag-explain ako kung ano ang mga benefits na makukuha sa pagkain ng eggs. Sa bahay na ito, ang PWD ay isang diabetic patient. Kaya in-emphasize ko na pakainin talaga ang patient ng eggs, seafood and meat. Ito ay makakatulong ng malaki sa pasyente nila. Lumipat kami sa kabilang kanto, naabutan namin ang isang PWD at meron pang isa na wala sa bahay. Kaya good for 2 heads po ang binigay namin. Since 1 dozen bawat isa, ginawa po naming 2 dozens para sa dalawang PWDs na member ng kanilang family. Dito naman sa kabilang purok, nakita at nakausap ko ang PWD na ito. Nakakatuwa talaga siya kasi smile ng smile sa amin. Kinakausap ko at sumasagot talaga siya. At ito na po ang panghuli na binigyan namin. Isang babae, despite of her condition, tuwing hapon nagluluto siya ng barbecue. Kahit PWD ay hindi po ito naging hadlang to survive. Gusto din ko no magpasalamat no kay Ate Floricel Ayad na sa iya pag-sponsor sa pagpanghatag niya og libreng itlog ngadto sa PWD diri sa Limbaan. So thank you kay Tiki King, more blessings. Thank you. Welcome! More blessings para sa susunod. Mas Oh, marami susunod, din oh. mabigyan Dapat ng matabangan makapag-share din ng blessings. Ayan. Yeah. Okay, welcome at saka thank you din Jo sa pag-assist sa akin kung sinong mga karapat-dapat na mga PWD ang ma-sharean natin ng eggs na ito. Thank you Okay, kayo. thank you. Sige. By the way, hindi na po natin nakuhanan lahat-lahat ng mga PWD recipients. Summary, 24 po na mga PWDs ang nakatanggap ng 1 dozen eggs. Sa muli, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa Peanut Butter for a Cause project. God bless you and your family always.